Ayan, magandang tanghali mga kapadadyon vlogs at ito na nga, dinalaw tayo ng biglaan ng ating pinsan at ng kababata ko. So hindi naman tayo makahindi, kaya go na lang tayo. At bago nga kami lumarga, nag-request pala ang mga ito na ilibre ko ng roasted chicken. Masarap at malinamnam talaga ang roasted chicken dito sa lugar na ito. Mahaba kasi ang biyahe nila kaya siguro gutom na gutom ang mga ito. Habang kumakain nga kami, nag-request uli itong aking kababata na mag-vlog daw ako para makita sila sa YouTube channel ko. Ganon sila ka-supportive sa ginagawa ko. Kwentong, konting kwentuhan at kumustahan habang kumakain kami dito. Kaya nagkakatuwaan kami dahil sa tinatagal-tagal namin na hindi na kami nagkikita-kita dito sa lugar nito, dito sa Jeddah, Saudi Arabia. So talagang masaya ako. Kahit tayo ay puyat galing sa trabaho nga nasa panggabi, pero basta nandyan sila, ini-entertain ko talaga sila. Kahit ako ay gusto ko nang matulog. Pero wala, nandito na, kailangan na natin silang i-entertain. So habang nilalakbay namin itong kahabaan ng daan na ito, may napapansin tayo. Medyo walang sasakyan kasi na ay day of day. So malinis at malawak itong daanan na ito. At medyo may kalayuan mula sa amin hanggang sa pupuntahan namin yung fish market kasi may balak pala itong pinsan ko na magkakain kami ng get together. Ayan, kakain kami, kaming tatlo, para makapagkwentuhan na rin at makapagbanding na rin. Yun din kasi ang madalas na pagbabanding namin dito sa ibang bansa, yung habang nagkikwentuhan ay may kinakain. So papunta na kami yan sa fish market at ipapakita ko sa inyo ang loob ng fish market at anong meron dito sa fish market na ito. Ito dito lang to sa may Jeddah, Saudi Arabia. At kung napapansin niyo nga, may mga ditch o may mga puno, yan ay talagang sinasadya nila paglagay. Akala nyo na hindi ganun, akala nyo nga na disyerto lang ang Saudi Arabia. So, yun, dumating na kami sa fish market. Sa wakas, naghahanap lang kami ng maparkingan dahil nga marami rin palang tao dahil walang pasok nga ang araw na ito. So, antay-antay lang tayo at papakita ko sa inyo ang loob ng fish market dito. So ito, nakita nyo, ang lalaki ng mga isda ang meron dito, talagang ang tataba at saka ang lalaki, no? Ito yun ay isdang loro, ayan, ng lapu-lapu, iba't ibang klaseng lapu-lapu. Ang sarap lang talaga mamili dito sa fish market na ito. Nandito lahat ang mga isda, mga seafoods. Ayan, kahit tuwang-tuwa din ako, may alimasag pa. Kaya hindi ako, dito, pag nandito ako sa fish market, parang gusto ko lahat bilhin. May mga hipon pa. Ayan, at hindi naman gaano rin kamura, pero okay na rin, sulit na sulit din naman. Dahil mga fresh fish talaga ito amin nandito. So, iniikot-ikot ko nga itong mga kahit hindi ako bibili, yung pinsan ko lang ang bibili. At dito, hindi kailangan ng cash, meron din dito card. So, kung bibili ka, gamitin mo lang yung card, pwede na. So, kung may cash ka, okay lang din. At meron din dito sa loob ng ATM. Kung gusto mo mag-withdraw, may mga gulay na rin na nandito sa fish market na to. Nandiyan sa labas, mga ricados na kailangan mo, ay meron na din dito. So, pwede ka rin magpapalinis dito. Meron din naglilinis dito. Magbabayad ka lang ng 2 reals. Ngayon. At may napili na nga kaming isda. Bumili lang kami ng lapu-lapu para sa sinigang at kilawin dahil mahilig kami sa kilawin. So, dahil mga Bisaya, so mahilig talaga, so makaka-relate lang ang mga Bisaya dito. At nagpapabili rin ng kasama niya o yung kaya kakilala niya. Yan ang laki ng lapu-lapu, no? Ayan, hindi ko alam po anong tawag sa inyo yan. Basta sa amin, lapu-lapu pa rin yan. So dito ako natutuwa dahil buhay na buhay pa yung tilapia nila, oh. Talagang fresh na fresh. Meron din palang tilapia dito sa Saudi Arabia. At meron din silang pusit. Ay, ang sarap yan sa no? Anong luto na yan sa calamares? Ayan, mga
naglalaki ang isda talaga ang meron dito sa Saldi. So yung tilapia ay tumatalon-talon pa. Ay nakakatuwa lang pagmasdan, no? Buhay na buhay ang tilapia nandito. So tapos na kami bumili at kami na lang din ang maglilinis dahil marunong din naman kami maglinis at banding na rin ang aking pinsan at saka yung aking kababata at taga sa amin lang din yung kasama namin ngayon. So ito, at nandito na tayo sa bahay, nililinis na ng aking kababata. So ganyan, natutuwa din ako dito sa panlinis nila Dahil isang brush lang, tapos nilalagyan nila ng tansan ng dalawa. Ayan, baliktaran. Yun, kung wala kayong pangkaliskes o nahirapan tayo, huwag tayo gumamit ng kutsilyo. Yan, gamitin nyo na lang yan, tansan lang. Tinusok doon sa brush para linisin mo rin. Magagamit at magagamit din. Maganda rin imbensyon to. Diba? Nakakatuwa lang nakita ko to. So habang sabi ng kababata ko, videohan ko raw siya paano maglinis. Kaya ayan, binidyohan ko na lang siya para kahit papaano meron tayong makontent dito. So pasensya na lang yan, pinapakita niya. So talagang matagal na siguro niya ginagawa nila kasi medyo hindi naman may kalumaan na rin yung kanilang panglinis o pangkaliskis. So sa mga titinda dyan sa palengke, pwede niyong gayahin to. Nakakatuwa lang. Talagang iba talaga ang Pilipino, no? Iba-iba yung natin, diskarte sa buhay para mapabilis, mapagaan ang ating mga ginagawa. So yun, habang nag-voice over tayo dito, hindi ko alam kung anong yung mga pinagsasabi ko dahil ang hirap talaga magtagalog. Nihirapan kami mga Bisaya na kabulol-bulol. Pero pinipilit pa rin natin yan magtagalog para sa inyo. Dahil sana masasanay lang din tayo dito sa pagsasalita ng Tagalog. Pasensya nyo na lang kung ano yung tono, ano ba yung pagkasabi. Bahala na kayo dyan. Basta, ganito yung paglilinis dito ng aking kababata. So talagang linis na linis kung ito ang gagamitin mo na panglinis sa isda. Ayan, kahit anong klaseng isda, kayang-kaya yan na taliskisan. So, dalawang isda yan ang binili namin dahil yun ay gagawin namin kilawin. So, isa na lang siguro ang gagamitin namin tapos pretoy namin. So, yan ang pagkahilab o tinatawag dito na tinatanggal namin yung laman lang at hiwa-hiwain mo lang ng maliit at sa kalagyan ng recados, kung ano pa yung ilalagay dyan. Ayan, pepino, kamatis, sibuyas, luya, suka. Ayan, ganyan pagkaluto o ganyan pagkagawa ng kilawin. Sa mga Bisaya, alam nila yan sa mga taga-probinsya. Sa Katagalugan o yung mga taga-Manila, hindi yan sila sa kilawin. Ayan, hindi sila sanay sa kumakain ng fresh. Ayan, fresh na fresh talaga yung isda na yan, no? Talagang sulit yung aming pagkabili. Ganyan lang, tanggalin mo lang yung laman o yung niya, iwan yung buto. So, wag niyo itapon pala. Yung buto, pwede niyo rin yung isigang. Buto na isda. Kaya wag niyo itapon, hiwain niyo lang din, tapos isama niyo doon sa paggawa niyo ng sinigang. Kasi masarap din talaga yan kapag yan ay ginagamit niyo. Kaya walang masayang dito. Kaya sa mga Kabisayaan, alam nila yan. Walang masasayang talaga yan. Kasi kami sanay na rin kami yan. Kasi normal na lang sa amin. Kaya kahit saan kami, napadpad talagang nahanap-hanap namin yung pagkain na kilawin. Lalong-lalo na kung nilalagyan ng karne o yung inihaw na baboy. Na sobrang sarap. Kaso na lang dito wala namang baboy. Bawal naman dito sa lugar na to. So magtitaste na lang kami. So and then tanggalin mo yung sa gitna. Meron yan sa gitna na buto pa. So tanggalin mo lang para mas masarap ang kain nyo. Dahil hindi na kayo mag-alala sa tinik. May tinik yan sa gitna, buto. Yung tinik sa gitna, meron yan. Kaya kung hindi nyo pa alam kung paano, so hiwain nyo lang sa gitna. Tapos yan, tinanggal niya yung tinik o yung buto. So nasa gitna. Para mas madaling kainin at saka hindi na kayo matatapot na kainin baka may tinik. So yun ang pagkakalinis ng aking kababata. Kababata po yan at talagang
Sandikit tinatawag, ayan. Hihiwain lang, depende sa inyo kung anong gaano kalaki ang gusto niyong hiwa ng ating kilawin. So masarap yan guys sa may mga pepino, kamatis nga sibuyas, luya, at maraming sili. Yung hindi halos natin makain, sarap no? Tapos yan pinipigalam ng isang beses o dalawang beses para matanggal ang langsa. So yun, ipinapakita ko sa inyo yung tansan na nga lang ginagamit pamlinis dito. Kaya tuwang-tuwa ako nung makita po, magandang ideas din to. Para mas madaling malinis yung ating isda. So, dito ang ginagawa namin niya ay kilawin, tapos ng prito at saka yung sinigang. So tatlo lang din naman kami ang kakain pero marami, malaking kaldero yung aming gagamitin para talagang sulit. So yun ang aming sinigang, kompleto, may okra, may kung ano nilalagay dyan ng aking pinsan, marunong din kasi yan magluto. Kaya sarap na sarap kami dito kasi fresh ang isda. So kami ay kung makikita-kita nga, ay wala kaming ginagawa kundi magluto, kakain, makipagkwentuhan, magpangkulitan at kung ano-ano pa yung aming mga kwento na naisip namin ay binabalik-balikan talaga namin kasi ang sarap lang talaga makipagkwentuhan sa kababata mo, sa pinsan mo at lahat yan. At meron din sila improvise na kanilang sandok. Siguro naputol na yung handle so nilagyan na lang nila ng kahoy. Kasi sayang din naman kung itapon mo lang din. Kaya natutuwa din kami na wala talagang tapon. Hanggat kayang gagamitin talaga ang mga wag natin basta-basta itatapon na lang. So, nagprito din yung pinsan ko, yung sa isang isda, piniprito niya para makakain din kami ng prito. Tapos may sinigang, sobrang sarap dito sa sinigang. Iba yung pagkaluto, alam na mayon na mga Bisaya. So yung aming kilawin, talaga ang daming sili. Tapos yan, sobrang sarap kung meron lang Coke o Pepsi, ang sarap lang. So kumakain na kami dito, kami lang tatlo. Ganun kahalos maubos namin to pagkain na to, kami lang tatlo. Inuubos talaga namin yung lalo-lalo sa sabaw, taglamig ng panahon ngayon. So, much at saka at tamang-tama lang yung kanina pagyaya sa akin na kayo nga mag-get together kami, kakain kami ng tatlo. Ayan, at meron pa kaming ibang pinsan kaso na hindi dumating. Kasi nga ay biglaan lang. Yun lang, bye-bye!